So, sinong may control ngayon, buyers or sellers? Ito kagandahan sa range market. Kapagka range market mga boss, most of the time, napakaliit ng chance mo magkamali. So, yan ang di alam ng mga newbies ano. Akala nung ibang mga newbies kapagka range is stay away na. Pero sabagay sa isang banda din naman yon para may rest din naman kayo kasi na para mabawasan yung inyong exposure sa market 'no. Yun what I'm saying lang is pagka ganitong mga senaryo, pwede tayong mag-sell and mag-buy ano. So kagaya ng ginawa ko, nag-buy ako rito sa, eto, ano 'to actual market 'to ngayon ano. Nag-buy ako rito sa ating ano, kasi nga I consider this area as a support area 'no, ito 'tong part na 'to. So pino-post ko 'to sa TDLC group natin, sa GC natin nandoon 'yan ano, 'yan. So 'yan. So, protection na lang, protecsyong malupit. In case na bumagsak pa 'no, dun tayo ano, medyo mag-iisip na kung magtutuloy pa ba siya pataas or hindi na. May cut loss naman, so wala tayong problema dun ano. So ngayon, what I'm saying is we can trade the buy on support then sell on resistance. As basic as that. Walang maraming, analysis walang maraming, masyadong brain cells na ginagamit. Ayos ba yan mga bossing? So simple lang tayo sa TDLC 'no. Okay, so yun, sinong may control? Both sides ano. Pwede tayong mag-sell or mag-sell short or puwede rin naman tayong mag-buy. But of course, gusto nating buy area is yung, discounted area or mas mura. Ayaw natin bumibili sa tuktok hangga't maaari. So 'pag napunta tayo sa tuktok, possible mag-sell tayo mamayang kaunti ano, puwede yun ano, pero titignan din natin muna yung movement or galaw ni market, okey? Sa ngayon, mas lamang yung, pataas ano or yung buy, senaryo dahil nga near tayo ng support area, okay?